Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Magandang araw mga bata! Nakakita na ba kayo ng isang maliit na tumpok ng lupa na kung tawagin ay punso? Magaling! Halina't pakinggan ang aking kwento na may pamagat na Tabi-Tabi Mo! Isinulat ni Chris de Posoy, iginuhit ni Shane Rita Krebs. Huwag ka nang magalit! Ang mahinahong pag-aalon ni Nonito sa kaibigan si Onyo, habang si Onyo ay gigil na nakatitig sa buhok-buho niyang punso. Pulang-pula ang kanyang mukha sa tindi ng galit. Wala na talagang ginawang mabuti sa atin ng mga tao! Wika niya. Sila ay mga nuno sa punso. Tahanan nila ay mga punso na ginawa sa lupa nang wala pang 3 talampakan ang taas. Kita mo na? Ang ginawa nila? Kaya nagtataka ako sa iyo kung bakit palagi mo pa rin silang pinagtatanggol. Nakasimangot na sambit ni Onyo. Baka naman hindi talaga nila sinasadya. Paliwanag naman ni Nonito. Duwende ka ba? Bakit ba mabait ka sa mga tao? Naiinis pa rin wika ni Onyo. Diba? Madalas kang tuksuhin na Nonito, Duenso. Dahil para ka daw duwende sa punso. Madalas ngang tawaging duwende si Nonito dahil mabait siya sa mga tao. Ngunit ngayon, nang kaibigan na niya ang nasiraan ng bahay, ay parang gusto na rin niyang magalit at parusahan ng mga ito. Subalit, pinipigilan niya ang kanyang inis. Alam ko na! Gawan natin ang paraan na umiwas sila sa ating punso! Paano naman? Sigaw pa ni Onyo na parang hindi naman galit. Mga bata, sa palagay ninyo, ano kaya ang naisip na paraan ni Nonito? Tama! Taniman natin ng makaya ang paligid ng iyong punso. Paliwanag ni Nonito. Makaya! Mas maiyain sa atin ang mga damuhin Paano sila makakatulong? Ay, si Onyo! Nagpapatawa na rin! Mahiyain daw ang makahiya! Biro pa ni Nonito na pilit pinapangiti ang kaibigan. Basta! Akong bahala! Makikita mo! Hindi na mahihiya ang makahiya! Bibong-bibong wika ni Nonito. Gayon nga ang ginawa ng dalawa. Magkatulong silang tinipon ang nabitbit na lupa. Pumulma sila ng 3 talampakang taas na gulod hanggang mabuo ang punso. Pagkatapos, naghanap si Nonito
ng makahiya sa paligid. Hindi tumitiklop ang mga makahiya ng pitasin nito ni Nonito. Tila tuwang-tuwa pang nakikipagbiruan ang mga ito sa kanya. Mayabang na mayabang itong bumubukadkad. Maingat naman itong itinatanim ni Nonito. Nang matapos ang punso, nagmukha itong isang maliit na luntiang burol. Isang araw, may mga bata na namang naligaw sa liblib na lugar na iyon. Nako! May dumarating na nito! Anong gagawin natin? Halika! Magtago tayo! Akong bahala! Wika ni Nonito. Hindi naman talaga sila nakikita ng mga tao eh. Pero nagkubli pa rin sila sa likod ng isang bagong tayong punso. May batang lalaking nakapansin sa punso ni Onyo. Tinitigan niya itong mabuti at tila natuwa sa nakita. Nagtangka itong sumampa sa ibabaw ng isang maliit na gulod. Ngunit bago pa niya matapakan ng punso, ay agad kinalabit ni Nonito ang isang sanga ng makahiya. Tumiklop ang mga dahon at nasagi ang iba pang mga sanga. Gumalaw ang kabit-kabit at sunod-sunod na nagsitikom ang mga dahon. Tumiklop mula sa pinakataas ng punso hanggang sa pinakaibaba. Tila may buhay itong gumagapang. Nagulat ang bata sa kanyang nakita. Napaurong siya, natalisod at bumagsak sa lupa. May buhay ang halaman! Agad niyang naisigaw. Abot-abot ang takot ng bata at kumaripas ng takbo. Nagulat rin ang kasama niya. Natalisod ito sa ugat ng isang puno. Natumba siya sa harapan ng punso. Umapit ang makahiya sa kanyang damit. Kaya lalo siyang nataranta at hindi agad nakabangon. Nagkatinig-tinig ang kanyang katawan bago pa siya tuluyang makatakbo. Hindi na napigilan ni Nonito ang kanyang tawa. Umahagaktak naman na pahiga si Onyo. Hindi naman talaga nila sinasadyang saktan ng mga bata. Sino ba namang mag-aakala na nakakatakot pala ang paggalaw ng makahiya? Sa tulong nila ay mas dumami pa ang mga magaganda at mabubulaklak na mga punso. May mga nagtanim pa nga ng talahib at amoseko na kapag nasasagi ng mga tao ay kumakapit sa kanilang mga damit. Kaya ngayon ay mas iniiwasan na sila ng mga tao. Natuto na silang igalang at makinaan sa mga naninirahan dito. Mayroon pa nga nagsasabi ng, tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Salamat sa pakikinig, pakikinig, pakikinig. Salamat sa pakikinig, sa tabi-tabi po. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.